Toby in the morning. Number 1! 6.7 Energy FM. Same, pero iba. We are number 1, 6.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihing radyo, sabihin mo oras sa buong kapuluan. Pangga, check your time. It's now 6:26 on the clock. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. At syempre, good morning din sa mga pangga natin dyan wala ng exercise. Present ako rin naman. Kasi nga naman, di ba, minsan gustong-gusto natin mag-exercise, di ba? Tapos ang nangyayari naman, nakakalimutan natin, tas minsan tinatamad na tayo, di ba? Hindi ko alam kung paano nagagawa yan ng mga pangga natin dyan ginagawang araw-araw mismo yung exercise, no? Ganyan sila mag-invest sa kanilang mga katawan. Pero syempre tayo rin naman, kailangan din naman natin mag-invest, no? Oo. Pero ayun, minsan talaga no? Pag sinisipa talaga tayo ng katamaran, which is palagi, no? Oo. Wala na tayong nagagawa. Ang ginagawa na lang natin, magtatrabaho tayo, tapos uuwi, tapos mag-Facebook, magti-TikTok, mag-i-Instagram, stock dito, stock doon, di ba? Yun na lang yung nagagawa mismo natin, no? Pero yung mag-exercise, ay naku, wala na. Yung tipong exercise na lang natin, no? Yung magpanik-panaog na lang, oo. Sa hagdan sa bahay, sa hagdan sa opisina, di ba? Yun na lang exercise natin. Di ba? Kaya naman, no? Kung kayo ay may oras, no? I-push natin yung sarili natin na mag-exercise. Kasi eto naramdaman ko to dati, no? Dati kasi nung 2 years ago, no, 2022, nag-exercise kami, no, nag-workout kami, no. Ako, si Sheena, si DJ Lindsay, si Jimbo, di ba? Meron pang isa, si Papa Jackson, di ba? Lagi kami nag-exercise, no, nag-workout. And to the point na sumama pa nga ako nun kay Papa Jackson. Nung sumama ako kay Papa Jackson, no, munti ka na ako mahimatay, grabe. Grabe yung pinagawa sa akin ni Papa Jackson. Hindi ko na kaya. Ay nako. Pag naging instructor si Papa Jackson, ay nako, sisirain ka talaga nun. Sirang-sira ako nun. Wasak na wasak ako nun eh. To the point na nung kakain kami, magdi-dinner kami. Oo, ako, si Papa Jackson, siya si Sir JT, si Justin. Sir Justin, no? Talagang nakayuko na lang talaga ako sa lamesa. Para hindi ko kinaya. Halos mabali buto ko dun eh, no? Tapos yung mga muscle ko, kala mong shredded eh. Pero yun na nga, no? At the same time, masarap din naman sa feeling yun. Kasi after mag-heal ng mga muscle mo, ay kitang-kita mo na yung improvements, no? Oo. Nakita mo na yung cut sa braso mo, sa biceps, di ba? Yung abs mo pumutok, par. Di ba? Yung chest mo, pop na pop yan. Di ba? Kaya nga naman, panggano, para sa yun na rin naman, no? Para sa yung kalusugan, di ba? Mag-workout din naman tayo. Ako, pupush ko na sarili ko, no? Hayaan nyo, this coming weekend, pupush ko na sarili ko na mag-workout. Yes, this weekend, kasi kapag weekdays na wala akong oras. Hindi naman sa tinatamad talaga ako, no? Literal na wala talaga akong oras na mag-workout. Yun kasi yun, okay? Kasi alam mo na, work is life, di ba? Oo. Kasi mahal na mahal ko trabaho ko. Di ba? Ay nako. At para naman sa mga pangga natin dyan, no? Ayun na nga, pinupursue na ang healthy living. Kung ako sa inyo, i-take nyo tong MX3T with pandan. MX3T with pandan ay gawa sa dahon ng mangosteen na hinaluan ng pandan para mas refreshing sa panlasa. At syempre, ang isang sachet ng MX3T ay good for 1 liter of water. It's either hot or cold, kayo na ang bahala dyan.
maaari nyo rin itong dagdagan ng lemon or honey for added flavor para naman mas ma-enjoy pa ng buong pamilya. Diba? Kasi nga naman, ang tea ay makakatulong para ma-detoxify o malinis ang ating katawan from any toxins. Diba? Kaya naman, para sa iba pang katanungan, bisitahin lang naman ang kanilang website na mx3ph.com or tumawag sa kanilang hotline na 0918-888-8693. Kaya naman dito na tayo sa tunay, natural at original MX3. Ang sarap-sarap niya. Para nga naman sa mga pangga natin diyang ayaw sa mga toxic. Oo, kasi ang toxic hindi lang tao no? Pati na rin sa kalusugan, meron din tayo dyan. Oh. Para naman mailabas natin, no? Oo. Para sa slimming body mo, no? Para pagdating ng December, no? Ay, meron kang paglalagyan ng mga putahe, di ba? Kaya naman magpapayat. Oh, para pagsapit ng December or hindi naman kaya, November pa lang, di ba? Ayan, ang dami mong paglalagyan, no? Di ba? At syempre live na tayo ngayon, no, Pangga? Oo, sa ating Facebook page and of course, sa ating TikTok. Yan! Oh, TikTok page ng Energy FM. Yan, kaya naman kung gusto niyo makita ang itsura ni Baby Toby sa TikTok or sa live natin, no, sa Blue App, then go ahead lang. Pwedeng-pwede yan. Mamili na lang kayo. Diba? Alright. O yan. Hello kay Elizabeth Corpus. Kay Steven Austria Villar. Ayan, hello po sa inyong lahat dyan. Mabuhay po kayo. Nanonood sa ating FB Live. Ayan. At syempre, sa mga pangga naman natin sa TikTok, ayan, i-share nyo na rin naman to. Ang hindi mag-share, o sinasabi ko talaga sa inyo, tutubuan ng kulugo. Oo, sa esophagus. Gusto nyo ba yun? Oo. Gusto ko kasi dito sa TikTok Bakit? Kasi nga naman, sa TikTok, para ang kinis-kinis ko. Ayan nakakainis. Kala mong laging may kala mo naging skincare, di ba? FYI, tamad po ako mag-skincare. Filter lang yan. Ayan, sabi ni Steven, every other days ba yun dapat? Yung pwede rin naman, yung pag-workout, no? Dapat yun na every other day. Bakit? Kasi kailangan ng natin, ng muscle natin, ng recovery. Ayan, yun. Or hindi naman kaya kung gusto mo araw-araw, pwede rin naman yun. Diba? Kung napakasipag mo, diba? Pwede yun. Ang gagawin mo lang, iba-iba nga lang na iba-iba nga lang na titirahin mong muscle, ganun. Baga, Monday, mag-chest ka. Tapos, kinabukasan naman, magle-legs ka. Ayan, para hindi naman chicken legs, no? Pangit naman nun, Johnny Bravo ka naman nun, di ba? Yung tipong laki-laki ng katawan mo. Tapos ang lit-lit ng legs mo, di ba? O, Johnny Bravo. Di ba? Kaya naman sa mga pangga natin dyan, natutunan ko yung kay Papa Jackson. Kasi si Papa Jackson kasi macho yun Batak yun Kala mo bouncer di ba? Yung tipong pag binigwasan ka, lilipad ka talaga no? Ay nako. Anyway, hello po sa mga pangga natin dyan. Hello kay Queenie Tabuno. Ayan. Hello baby pa shoutout po. Good morning sa mga taga Tarlac City. Ayan. Hello po sa inyo sa mga taga Tarlac dyan. Kamusta naman ang umaga nyo? Sana naman nakapag-agahan na kayo. Sana naman napakaganda ng bungad sa inyong umaga, 'di ba? Hindi yung puro kagad na negative, no? Oo. Ay nako, pangit yung negative. 'Di ba? Ay nako. Anyway, hanggang meron tayo ngayong mga sender, no? Oo. Na kung saan nag-send sila sa aking Facebook page. Yes, Baby Toby 1067. Tapos ayun, pwede kayo mag-send dyan. Basta, i-confess nyo lahat-lahat at kung gusto nyo itago ang inyong pagkatao, no? Ang inyong identity, pwede rin naman yan. Diba? Privacy nga naman din talaga yan. Kung medyo private, no? Ang inyong i-confess, itago natin yan. Baka marinig kayo ng nanay nyo, Diba? Good morning!
Kay Von Jovi. Hello. Wow, ganda naman ang pangalan mo. Von Jovi. DV Salud. MAED MGT. Ang dami. OMG. Sabi ni Leia, si PJ araw-araw nag-gym. Oo nga eh. Nung nag-gym siya, sinamahan ko. Ang sakit. Pinagod ako ni Papa Jackson. Sinaktan ako ni Papa Jackson. Diba? Ayun. Muntikan na ako hindi makapasok kinabukasan nun. Sana pala binidyohan ko yun, no? Parang naawa kayo sa akin mismo. Grabe. Uy, hello po sa mga pangga natin dyan, no? Sa nanonood sa ating TikTok live and of course sa Blue App na live. Hello po sa inyong lahat. Anyway, ipasok na natin ang ating sender dito sa Tell Toby in the Morning. Oh yeah, TT in the morning. Why? Ang aga-aga ha. Tell Toby in the morning. Ayan, good morning sa mga pangga natin dyang nanonood sa ating live. Hello kay Romel Abad at sa may nag-send kanina, no? Oo. Nakalimutan ko ano sinend niya. Hello po. At syempre sa aking kuya na napakagwapo, napakamacho na magbibigay sa akin ng pang merienda mamaya. I miss you, kuya. At syempre hello din naman, no, sa mga pangga natin dyan na may boyfriend na insensitive. Yung tipong hindi iniisip kung ano ang magiging reaksyon o kung ano man ang magiging epekto nun sa kanilang partner. Tulad na nga lang ng ating sender, no? Meron siyang boyfriend, pero ayun, tila ba walang pakialam sa nararamdaman niya, no? At ang sabi niya dito, good morning, baby Toby. Itago mo na lang ako sa pangalang Yuri. Bakit nga ba may mga lalaking basag moment? Yung tipong habang nagde-date kayo, biglang babanat ng, uy, ang ganda ng babae, ang sexy. Alam mo yun, okay na sana eh. Gumagawa na kami ng core memory. Tapos ganun pa, biglang babanat ng ganun. Tapos minsan, may biro pa siyang, what if magsama tayo ng isa pang babae sa happy hour natin? Like, Diyos ko, hindi pa ba ako sapat? Nakakalungkot naman na ganun siya magbiro. Pero ayun, mahal ko, kaya hindi ko maiwan kahit minsan ang sakit-sakit na. Ayun lang naman. Thank you, baby Toby. Grabe naman yun. Ang insensitive. Oo. Parang sarap batukan. Uy, John Aldrin, salamat sa mga gift, ha. Thank you. Pero yun na nga, grabe. Ang saklap nun, no? Ang sakit sa part nun ng babae. Diba? Ang sakit nun. Bakit? Kasi una sa lahat, yung taong mahal mo, tumitingin sa iba. Nasa sexihan sa iba. Diba? Nagagandahan sa iba. At ang mas masaklap pa dito, no? Nagde-date kayo, may happy moment kayo, diba? Gumagawa kayo ng core memory, no? Babanat ng ganun. Sakit. Diba? Sa iba, red flag. Well, red flag nga naman talaga, hindi lang sa iba. Diba? Hindi iniisip kung ano ang mafe-feel ng kanyang partner. That's a no-no. You know? Tapos ang masaklap pa dito, no, magbibiro, no? Magbibiro ng
Magdagdag pa tayo ng isang babae. Bakit? Pantasya mo? Ganon? Dahil napapanood mo? Alam mo yung ganyan, no? Hindi lang yung biro eh. May laman yun eh. Di ba? So una sa lahat, din nyo yung may isip na ibiro, no? Kung hindi nyo na iisip yun, hindi nyo na ako consider yun. So ayun, nung sinabi niya yun sa'yo, no? Dapat nun nagalit ka, par. Oo, sa ating sender, no? Dapat nagalit siya nun. Bakit? Kasi, hindi nirespeto yung ginagawa nyo, di ba? You're making love. Ayun pala love. Energy pala. Nagbibigay kayo ng enerhiya sa isa't isa, di ba? Nagbibigay kayo or gumagawa kayo ng intimate session. Tapos magbibiro ng ganun. Uy, sama kaya tayo sa babae. Ano yun? Diba? Di naman sa pinapagalitan, no? Pero pinapa-realize ko lang sa'yo na mali yung ginagawa niya na kahit mahal mo siya, no? Dapat nakagalit ka pag nagbibiro ng ganun. Or baka naman, kinukonsinti mo rin, di ba? Hindi ka nagagalit, kaya iniisip niya na okay lang sa'yo yung ganun. Aba, dapat minsan magalit ka. Dapat minsan, no? Oo. Ma-beast mode ka kapag nagbibiro ng ganun. Para magtanda. Diba? Kasi mamaya hindi mo yung ina-address eh, diba? Na ikaw nasasaktan ka na, pero siya tuloy pa rin ang tuloy. Akala niya na wala lang sa'yo. Okay lang yun, nabiro lang talaga, no? Pero yun, at the same time, nasasaktan ka, no? I-address mo yun sa kanya. Diba? Lagi namin sinasabi dito, communication is the key, diba? Sa lahat, communication is the key. Kung meron kang gustong i-address mo lang yan sa partner mo. Partner kayo eh, di ba? Lagi namin yan sinasabi. Pero, at the same time, no, minsan ang hirap. No? Minsan ang hirap kasi kino-consider natin kung ano yung magiging reaksyon nung pagsasabihan natin ng ganun, di ba? Baka mamaya, ikaw pa yung maging mali. Well, takot ka maging mali, di ba? Pero kung ganito naman yung ginagawa niya, ganito naman yung biro niya, di ba? Yes, may birong nakakatawa, pero at the same time, may birong nakakapiko, nakaka-beast mode. Nakakapusang gala, ganun. Hindi pong mapapaput. Ganun ka na lang eh. Put! Buti lang may sensor dito. Hindi, yari tayo sa KBP. Put! O, diba? Put a little more, ganun. Put a little more effort. Oo, sa pagsabi ng mga bagay-bagay. Oo. Basa naman tayo ngayon ng mga comment, no? Sabi ni Jenny Lynn, kaloka naman na yung guy na yan. Kakaibang trip. Yes, kakaiba talagang ano yan. Trip yan, di ba? At syempre, at the same time, nakakaloka. No? At sabi naman ni Patrick, you need to recognize and appreciate your own worth and value as a person before you can expect others to treat you with respect and appreciation. English, hindi ko naintindihan. Yung unit lang yung naintindihan ko dun. Ang aga-aga nag-i-English kayo? Hindi naman ako, rofor ako ha. Sabi ni Steven, iwan mo na yan. Iwan na niya kamo bago siya ipagpalit sa sexy. Well, tingin ko naman, no, nakita ko naman yung picture ng ating sender. No, sexy. Maganda. As in. Oo. Di ko alam kung bakit gano'n eh. Nagagandahan pa sa iba yung boyfriend niya. Ganda. Hindi naman sa pang-i-stock, no? Siyempre, kailangan ko rin naman i-screen yung ating sender, di ba? So, yun. Ganda. Di ba? Tangos ang ilong. In fact, inggit nga ako eh. So, yun. Bakit, no? Kailangan pa ng iba? Saan sapat na yung isa?
Ay nako, sabi ni Blessy, may sapak ata sa ulo yung lalaki. Gawain na yata niya yon sa mga ex niya pa. Yun na nga masama dun. What if nga, no, na para sa kanya naging normal na lang yun. Nakapatay tayo dyan. What if kayo na mismo mag-end up together, no? So ang mangyayari, papakasalan mo yung taong walang pake sa'yo, di ba? Gusto mo ba yun? Ngayon, kung ayaw mo ng ganun, no, i-address mo na. Pag-usapan nyo na yung mga bagay-bagay at kung hindi pa talaga magbago, iwan mo na! Put! Iwan mo na. Kasi yung taong kagaya mo, deserve ang taong rumirespeto. Diba? Rumirespeto sa feelings mo. Rumirespeto sa pagkatao mo. At nirerespeto ka bilang girlfriend niya. Diba? Madami kang makikita dyan na lalaking handang tumrato sa'yo ng tama. Diba? Kaya huwag ka matakot. Hanggat maaga, iwan na. Diba? Kung hindi nagbabago. Diba? At the same time, ikaw rin naman, kapag meron din namang mali sa'yo, magbago ka rin naman. Diba? It takes two. No? Oo. Kailangan dalawang pakpak para lumipad ang kalapate. Diba? Ang cute ng paglipad ko. Ganun. Sabi ni Von Jovi, actually, hindi naman dapat maging basihan ang looks. Yes, hindi naman dapat yan maging basihan. Pero at the same time, no, ang nangyayari kasi sa case ng ating sender, no, tinitignan or tumitingin siya, nagbibiro siya sa moment mismo nilang dalawa. Diba? Gumagawa silang core memory eh. Nakakabasag nga naman talaga yun ng moment. No? Nakakabasag ng date. And at the same time, nakakabasag yun ng araw, di ba? Nakaka-bad trip yun ng araw. Isipin mo, jowa mo, magagandahan sa iba, titingin sa iba, di ba? Nasa respeto dun. Tapos magbibiro pa ng magsama tayo ng isa pang babae. Ay, nako. Sko. Wag gayon. No? Ay, nako. Anyway, Yuri, sana naman ma-address mo na, no, yung ganyang issue mo sa iyong boyfriend at sana naman, no, mag-adjust na ang iyong boyfriend, di ba? Ay, nako. Sabi ni Tristan, for now kasi, yan na ang basehan, ang look, hindi ang ugali. Tama. Tama ka dyan, Tristan. Good. Kapag nga naman tayo, no, may nakita siyang mas gwapo sa atin or hindi naman siya mas maganda, no, etchapwera na tayo. Diba? Sabi naman ni Ami, walang respect sa GF, iwanan na yan. O, diba? Dami na nagsasabi, oh. Pero syempre, address muna, diba? I-address muna ang mga bagay-bagay, address muna ang problema, no, bago kapag hindi nasolusyonan, hindi nagawan ng paraan, saka lang umalis, di ba? Kasi at the same time, mahal niya pa rin naman talaga, no? Pero ngayon, wala respeto, iwanan na, di ba? Ay, nako. Yuri! Paano na yan, Yuri? Sa ating sender, ha? Maraming salamat. Good luck sa'yo. And at the same time, no? Huwag tayo magpakasyong, sa taong walang respeto. Okay? Ay, follow niyo ako, sa akin TikTok. Ayan, BabyToby1067. Mag-hi ako. Hi. Magko-comment ako sa TikTok live natin. Hi. O, diba? Follow niyo ako. Ako yan si Baby Toby. Anyway. And para sa mapangga naman natin dyan, na may minamahal na at gustong piliin araw-araw or palagi ang kanyang mahal sa buhay, di ba? Yung stick to one, yung tipong hindi titingin, no, sa iba. Yung tipong hindi mas sexyhan sa iba. Dahil yung girlfriend niya lang, sapat na. Diba?
yung tipong paboritong desisyon palagi. TJ Monterde with the song Palagi. Tumutok lang dito sa estasyong same pero iba. We are number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo Hindi man araw-araw na nakangiti